Mga sangkay, meron po ngayong kumakalat na isa pong mangangaral sa social media. Nagva-viral po dahil sa mga nakakakilabot o mga katakot-takot na statement na ginagamit pa raw po ang Biblia. Hello, what's up mga sangkay? This is me once again, Sangkay Janjan. I'm back for another vlog today. At pag-uusapan po natin ito ngayon, mga sangkay, itong sobrang sikat ngayon na isang mangangaral daw. No, na naglalabas ng mga context or mga impormasyon na galing daw sa Biblia. Subalit, mga sangkay, nakakapangilabot yung kanyang mga isinisiwalat. No, pag-uusapan po natin yan dahil marami po ang nagde-debunk sa taong ito. Anyway, before we start guys, paki-subscribe po yung ating YouTube channel. Ayan po sa baba ng video na to, makikita nyo po mga sangkay yung subscribe button. Okay? Check nyo na lamang po sa ibaba. Then, click nyo po yung bell. I-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, i-click nyo po yung all. Okay? Para lagi po kayong updated dito sa ating channel. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright? Okay, guys. Pag-usapan po natin ito. Ay, ito pa pala sa mga nanonood po sa Facebook. Gawin nyo po ito mga sangkay. I-check nyo po sa taas ng video. Kung ikaw ay nanonood po sa Facebook, nakikita nyo po yung tatlong tuldok bandang itaas sa video na to, kagaya ng nakikita nyo sa screen. Pindutin nyo po yung tatlong tuldok. Then may lalabas po dyan na show more. Pindutin nyo po yung show more. At yun lang mga sangkay. Ganun lang kadali. So, ito na nga. Pag-usapan po natin ito. Ito pong isang pastor. Hindi ko kilala to. Hindi ako familiar. Pero sabi nila, sikat daw po ito, mga sangkay. Ayan po. Dinibang po ito nitong Kael Ministry. Ito, mga sangkay, finalo ko rin po itong, ano ba tawag dito? Influencer na nasa ministry, itong si Kael, dahil po sa mga napakagaganda niya pong mga video na inilalabas mga sangkay, especially yung mga dinidebunk niya, yung mga bulaang, mga ngaral. Kagaya po neto, mayroon po mga statement na talagang namang nakakapangilabot kung ikaw ay isang maalam sa Biblia. Eto mga sangkay. Pinapalabas daw po dito na sinungaling ang Diyos. Well, tingnan po natin. Si Yahweh po, ito yan ha, ito mismo. Si Yahweh po, gumagamit po mismo siya ng Word of God. ay nagsisinungaling. Ang Diyos daw po ay nagsisinungaling. Support pa lang na to mga sangkay. Dito na po natin maiintindihan kung ano ang meron sa taong to. Ako, bilang isang born-again Christian, no? This is my own analysis and opinion na itong taong to mga sangkay ay deceived. Okay? Deceived po siya ng kanyang sariling kaalaman. Nadideceive po siya kasi akala po niya tama yung mga pinagsasabi niya. Marami na po nagko-komento dito. Ito, diretso po muna natin. At binibless niya po yung mga sinungaling. What? Binibless niya po yung mga sinungaling. Ngayon, i-debunk po ito ni Sir Kael. Hindi ko nababasahin. Ito yung context. Ayan na, ayan na. Sabi ni Yahweh, kay Dan at kay Eva, huwag niyong kakainin, mamamatay kayo. Nung kinain nila, totoo bang namatay sila o hindi? Sinungaling o hindi? Gets? Ayan na. So, pinalabas niya mga sangkay na sinungaling ang Diyos. Kasi hindi naman daw po namatay si Adan at Eva nung kinain po yung ipinagbabawal mga sangkay na prutas ng ating Panginoong Diyos doon po sa Garden of Eden. Ngayon, hindi na po ako magdedebunk. Hayaan ko si Sir Kael ang magdebunk. Okay? Diretso natin. Mga kapatid ko sa pananampalataya, magsipag-ingat kayo sa mga pinapanood nyo sa social media. Ayan. Seryosong paalala na yan, mga sangkay. Kasi ang dami po ngayon, mga influencer na nagkukunwari. Sila po ay mga, ano tawag dito? Mga mangangaral, propeta, mga sangkay. So, kailangan tayo po ay maging mapagmatyag sa mga ganitong klaseng tao. Huwag po tayo basta-basta maniniwala. At ito,
matindi po, nakakilabot mga sangkay. Kasi, sabihin mo na ang Diyos ay sinungaling. Tapos binibless po niya sa kanya mga sangkay, di ba? Yung mga sinungaling din. Ngayon, eto, tingnan natin yung pagdedebunk ni Kael. Siguraduhin mong kilala mo talaga ang tinanggap mo dahil kung hindi mo talaga makikita ang liwanag ng salita ng Diyos. At huwag tayong manatili sa pagiging bata sa pananampalataya dahil baka tayo ay tangayin ng doktrina na may daya ng tao. At we henceforth be no more children, tossed to and fro and carried about with every wind of doctrine by the sleight of men and the cunning craftiness whereby they lie in wait to deceive. Huwag tayong magpapadaya mga kapatid dahil dumadami na ang mga kulto at mga bulaang mga ngaral. Dahil baka tayo ay matangay ng mga ganyang doktrina ng mga may dayang tao. Etong bulaang mga ngaral na to, pinaparatangan niya ang Diyos na sinungaling dahil hindi daw natupad yung sinabing mamamatay ka pag kinain mo ang prutas na ito. Kung iisipin mo nga naman, bakit buhay pa rin sila pagkatapos nilang kainin yon samantalang sinabihan sila pag kinain nila yon ay sila ay mamamatay. Alam nyo kung ano yung pinaka-importanteng namatay nung araw na yon? Ayan ay ang espiritu o spiritually dead. Spiritually dead means pagkahiwalay sa Diyos. Tandaan nyo mga kapatid, death means separation. Merong dalawang uri ng kamatayan, physical and spiritual. Ang physical death ay mangyayari talaga yan sa lahat ng tao. Ang kaluluwa ay hihiwalay sa katawan. Dahil yan ay magpapatuloy at dalawa lang ang pupuntahan yan. And as it is appointed unto men once to die, but after this, the judgment. So malinaw dyan, lahat tayo ay hahantong sa ating kamatayan. Pero merong nakalagay dyan na after. Ibig sabihin, yan ay magpapatuloy pa, hindi pa natatapos sa physical death. Yan ang kahulugan ng first death, pagkahiwalay ng kaluluwa sa katawan. Ito naman yung spiritually death. And death and hell were cast into the lake of fire. This is the second death. Malinaw dito na merong ikalawang kamatayan at yan ang pinaka nakakatakot na kamatayan. Dahil yan ay habang buhay ka ng hiwalay sa Diyos, ikaw na nasa impyerno, wala ka ng koneksyon sa Diyos. At yan ay wala ng katapusan dahil yan ay eternal death. Kaya ulitin ko, death means separation o paghiwalay. Kaya ang mga makakaranas ng second death, ayan yung mga namatay sila sa first death nang hindi na ibalik ang koneksyon sa Diyos. At pag nangyaring patay pa rin ang iyong spirit at humantong ka na sa iyong first death, ay magtutuloy-tuloy na yan sa second death. Yung first death, mga sangkay, na sinasabi, unang kamatayan, wala pong iba kundi ang kamatayan po ng ating physical na pangangatawan. Yun po yung tinutukoy dito. Yung second death, yun na yung spiritually. Yung spiritual mo, mga sangkay, na kamatayan, na kung saan magmimit sa ito ng pagkapunta mo sa habang buhay na kaparusahan. Ito na po yung eternal death na sinasabi po ni Sir Kael. Now, balik tayo sa Genesis. Sinabi doon na pag kinain nila yung prutas ay sila ay mamamatay. Yes, namatay sila spiritually. Ayan na, dinidebunk na niya mga sangkay itong nagpapakalat ng mga mali-maling impormasyon mula sa Biblia. Mapapansin nyo kasi ngayon mga sangkay, natutupad po talaga yung prophecy sa Bible na sinasabi maraming lilitaw na mga bulaang mga ngaral. At nangyayari po mismo yan sa panahon natin ngayon. At yan ay nararanasan ng sangkatauhan ngayon. Nang simula nang tayo ay panganak, ay patay tayo spiritual. Wherefore, as by one man sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for that all have sinned. Malinaw dyan, buhat pa nung una, nang sila ay nagkasala, ay naipasa ang kamatayan sa sangkatauhan. Kaya tayong lahat ng mga tao ay makasalanan. For the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At lahat tayo ay isang araw mamamatay pisikal. At dahil din sa kasalanan ay tayong lahat ay patay espiritual. Datapot ang nangagpapakabuyo sa mga kalayawan bagamat buhay ay patay. Yan yung katunayan na ang taong wala pa sa Panginoong Hesukristo, bagamat buhay sa pisikal, sila ay patay espiritual. Bagamat tayo'y mga patay dahil sa ating mga kasalanan, tayo'y binuhay na kalakip ni Kristo. Sa pamamagitan ng biyaya, kayo'y nangaligtas. Napakalinaw dyan na ang mga taong yan ay physically buhay, pero sila ay patay spiritually dahil sa kasalanan. Pero dahil sa biyaya ng Diyos, sa kanilang pagtanggap sa Panginoong Hesukristo, sila ay nabuhay spiritually. O nagkaroon na ulit ng koneksyon sa kanilang Diyos. Ngayon, dahil sila Adan at Eva ay patay spiritual, nabuksan sa kanilang good and evil.
at nadilat kapwa ang kanilang mga mata at kanilang nakikilalang sila'y mga hubad at sila'y tumahi ng mga dahon ng puno ng igos at kanilang ginawang panapi. So, semi-Bible study ito mga sangkay. Hindi, gusto kasi natin ma-debunk talaga itong taong to. Kasi ang kanyang, ewan ko anong pumasok sa utak niya mga sangkay. I'm sure, alam niya po na mali ang kanyang mga pinagsasabi. Dahil yung sinasabi naman talaga sa Genesis, hindi po yun literal na kamatayan physically. Pero ito po ay kamatayan ni Adan at Eva at ng sangkatauhan spiritually. Dahil simula po nung kumain si Adan at Eva ng ipinagbabawal na prutas na yun mga sangkay sa Garden of Eden, nangyari po ang pagkahiwalay ng tao, ang koneksyon ng tao sa Diyos. Yun po yung tinutukoy doon mga sangkay. And many pastors, lahat po halos, okay, na mga ministro o mga spiritual leaders, nag-a-agree mga sangkay sa puntong ito na nagkaroon po ng pagkahiwalay. Yun po yung tinatawag na spiritual death ng tao at that time na namana po natin until now. Okay? Kaya nga po, kailangan muli magkaroon ng connection ng tao sa Diyos para po mabuhay muli ang spiritual natin mga sangkay. Subalit, nakakakilabot lang. Kasi may mga ganitong klaseng nagpapakalat na mga alam po nating maling mga katuruan mga sangkay. Kaya mag-iingat po tayong lahat. Okay? Mag-iingat po talaga tayong lahat. Kasi ngayon, dahil may social media, madali po ang information lumutang. At kapag hindi po tayo mag-iingat, makakapanood tayo ng mga katulad nun na pangangaral mga sangkay na hindi po totoo na nakasulat sa Biblia. Dahil sila ay patay spiritual at naputol ang koneksyon sa Diyos, napasok ngayon ang kaisipan na hindi maganda sa kanila at nalaman na nila na sila ay hubad. Makikita natin sa verse na yan dahil sa sarili nilang kaisipan ay gusto nilang pagtakpan ang kanilang kasalanan kahit na hindi sila binubuyo ng serpent. Kaya gumawa sila mula sa dahon ng puno ng igos ng kanilang pangtakip sa kanilang katawan. Na hindi naman yun yung kalooban ng Diyos sa kanila. Ganyan ng taong patay spiritual, wala naman nang nag-utos sa kanila na gumawa sila ng dahon na pangtakip sa kanilang katawan. Kundi sa sarili nilang kaisipan yon at hindi na nila nakita ang kalooban ng Diyos. Purong pang sarili na lang. Parang sa mga tao pagdating sa kaligtasan. Gumagawa ng sariling kaparaanan ng kaligtasan. Yung iba aanib sa simbahan na nagsasabi na sila lang ang maliligtas. Yung iba naman dahil sa water baptism. Yung iba gawa kang mabuti. Tumulong ka sa kapwa. Yung iba magsimba ka linggo-linggo. Alam nyo mga kapatid, wala namang problemang gumawa ka ng mabuti sa kapwa mo. Dahil yan talaga ang gusto ng Panginoon. Pero sasabihin ko sa iyo, hindi yan ang daan patungo sa kaligtasan. Correct mga sangkay. Kasi akala kasi ng iba, ang paggawa ng mabuti, yun na po ang makapagliligtas. Isa po yun sa makakapagligtas. Pero mga sangkay, may isang bagay pa na kailangan gawin ng tao. Ang mabalik yung connection niya sa Diyos. Okay? Kaya huwag tayong mag-isip ng ating sarili lamang kung paano naliligtas ang tao dahil meron ng kaparaanan ng Diyos na inilatag sa atin kung paano tayo maliligtas. Ngayon ang tanong, ligtas ba si Adan at Eva? At iginawa ng Panginoong Diyos si Adam at ang kanyang asawa ng mga kasuotang balat at sila'y dinamtan. Malinaw dyan na ang Diyos mismo ang gumawa ng kanilang kasuotan dahil yun ang nararapat at tama para sa kanila, hindi yung dahon na ginawa nila sa puno ng igos. Makikita natin dyan na nasa kalooban pa rin ng Diyos ang kaligtasan at hindi sa ating sariling mga gawa. Not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy, He saved us by the washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost. Napakalinaw dyan na hindi talaga sa ating mabubuting gawa nanggaling ang kaligtasan at kahit kailan hindi tayong kayang iligtas ng ating sariling gawa. Kundi yung finished work ng ating Panginoong Jesucristo, yun ang makakapagligtas sa atin. Dahil tayong lahat ay patay spiritually, paano ngayon tayo magkakaroon ng reconciliation sa Diyos o magkakaroon ulit tayo ng connection sa Diyos? Diyan ngayon, papasok na kailangan ipanganak tayong muli. Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Kaya kailangan tayong ipanganak muli dahil tayo ay spiritually dead. At pag yan ay nagpatuloy, dediretso yan sa second death. Pag tayo ay inabutan ng ating takdang araw. Kaya habang tayo ay buhay pa, kailangan natin ipanganak sa spirito. Uulitin ko na ang pagiging born again ay hindi yan religion. Yan ay experience o pangyayari sa atin.
Sa moment na pagtanggap natin sa Panginoong Kristo, doon pa lang papasok ang regeneration. Ang ibig sabihin ng religion sa Greek word ay treskia, na nangangahulugan na generic worship. At hindi yan yung hinahanap ng Diyos sa atin na worship, dahil ang hinahanap ng Diyos sa atin ay ang true worship. Okay. So, bahagya po nating interrupt lamang mga sangkay, no? So, ito po yung pagdedebang sa isang, masasabing po natin, bula ang mga ngaral. Kasi, just imagine mga sangkay, ito po yung kanyang sinabi, oh. Si Yahweh po ay nagsisinungaling. My goodness. Ang karugtong pa niyan, ito, masaklap. At binebless niya po yung mga sinungaling. Kaya mga sangkay, tayong lahat, mag-iingat sa mga ganitong klaseng mga ngaral. So, kung napapansin nyo na iba na po yung itinuturo, layuan nyo po. Dahil baka pati kayo, mapahamak din. Okay? So, paalala lamang po ito dahil nga po ang social media, malawak mga sangkay, marami makakapanood. So, ano po ang inyong komento tungkol po sa taong ito? I-comment nyo sa ibaba ang inyong mga opinion. Now guys, meron po akong isang YouTube channel. Ito po ay Sangkay Janjan Daily. Hanapin nyo po ito sa YouTube, then click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat po lahat. God bless everyone.